Yan, good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, Boyet. At muling bumabati ng isang magandang umaga. Kaya mga idol, narito tayo ngayon sa aming tanggapan na kung saan ito sa aming barangay hall. Alam nyo naman mga idol kung ano ang tungkulin natin bilang barangay employee. Nasa Lupon, Tagapamayapa ang inyong lingkod. Kaya ngayon, ako nandito ngayon. At naka-duty, half day lang kami ngayon mga idol. Dahil may deklara na half day lang lahat ng empleyado ng gobyerno. Pero tayo naman tuloy pa rin ang dati at magkukwentuhan na may kaugnayan pa rin sa larangan ng mga bagay na dapat nating pag-usapan. Alam nyo mga idol, nalalapit ang tinatawag na Piyesta ng Patay at marami ang busy sa ngayon para sa kanilang mga yumao. At siyempre, ang inyong lingkod na to ay bagamat meron din kaming yumao, ay malamang makapasyal din kami. Dahil kasi yung mga yumao natin, bagamat nakalagay sa Biblia na wala nang alam ang mga patay sa ginagalawan natin mga buhay, kumbaga parang pag-aalaala na lang din sa kanila. Kaya tayo ay pumapasyal sa kanilang kung saan sila nakahimlay. Kung matatandaan nyo ng mga nakaraang sa ating video, may mga kapwa tayo mga vlogger na nagbablog ng kanilang mga karanasan sa buhay. Tungkol sa yung iba na sa mga parte ng tinatawag na spiritual, at yung iba naman ay nasa parte ng mga kababalagan, at yung iba ay nasa mga pag-explore sa mga nakakatakot na lugar, lalo ngayon mag-Halloween, di ba? Ang paksa ng mga panoorin ngayon kahit saan, lalo sa YouTube, ay puro sa mga nauukol sa Halloween, di ba? Tama. Mga idol, meron na akong isi-share sa inyo na naging karanasan ko to at bilang isang dating pintor nga ng bahay, nakakaranas din pa ng mga kababalagan sa mga bahay na aming pinipinturahan. Pero ang isi-share ko sa inyo ngayon mga idol ay walang kaugnayan doon. Alam niyo ba mga idol, kung babalikan ko yung mga nakaraan na pangyayari, naniniwala ba kayo doon sa tinatawag na exorcist o yung sinasaliban ng demonyo o ng ano paman? Nangyari sa akin yan mga idol, kung di ako nagkakamali, mga late 70 yata yun. Meron doon sa aming parang boarding house na di umano meron doon na nagbo-board na sinapian. Oo. At sabi ng barkada ko, makiusyoso daw kami, di umano doon sa ginagamot ng albularyo. Sabi ko, baka naman madamay tayo dyan, mahirap yun. Dahil yung mga ganyang sapi-sapi, delikado yan. Yung mga salib-salib na yan. Lumipat sa atin yan, may peligro. Pero alam naman nung kasama ko na may alam ako sa ganyang bagay. Kaya nga niyaya niya ako Sabi niya sa akin, sumama ka na, kahit papano, alam ko, meron ka namang nalalaman sa ganyan. Sabi, sumama ako sa kanya at pumasok nga kami doon sa boarding house. May mga tao, mga negosyoso. Di, nakiosyoso na rin kami. Nung pagsilip namin sa pintong ganyan, may ambularyo nga doon, dalawa sila, na yata, yung sinasapian o yung sinasaliban, nagsisigaw.
O, babae. Babae yung may sanib eh. Border. Ngayon eh, paglingon ng babaeng ganyan na na may sanib, pagkakita sa akin eh, biglang tinabig yung ambularyo. Tinabig, tapos sasalakayin ako. Ngayon, siyempre, itong inyong lingkod, nagulat ako. Pero bago siya nakalapit sa akin, inispikiti ko na siya. Paglapit sa akin eh, inipan ko sa mukha, tapos tinapuyong ko sa ulo eh, dito eh. Nawala ng malay, bumagsak. At nung magkamalay siya, nagtaka pa siya kung anong nangyari. Sabi ko, hindi mo ba alam yung nangyayari sa'yo? Pati ako na walang alam-alam sa sistema nyo eh. Nakiusyoso lang ako eh. Pati ako eh, tinamba mo. Sabi niya, hindi ko alam yun. Ang sabi ng albularyo, may sanib daw. Di umano, engkanto yata. Nililigawan daw ng engkanto. At yung engkanto na nililigaw yata, sumanib sa kanya. Yun nga ang sinasawata nung albularyo. Tapos nung ano, sabi ko, okay na pala eh. Matino na siya eh, nakakausap na eh. Nung magpapaalam na ako paalis, sabi nung albularyo, Brad, huwag ka munang umalis. Samahan mo muna kami dito dahil baka bumalik yan. Ilang beses na sabi niya nangyari yan eh. Aalis, babalik, aalis, babalik. Sabi ko, hindi na makakabalik, Brad. Hindi na yan. Kahit umuwi ka na ako, hindi na yan babalikan. Bakit mo nasabi? Sabi sa akin. Eh, tinapuyong ko na kako yan eh. Wala na yun. Puksa na yun, kako. Oo. Ako, pag kami ganyan, hindi ko pinapatagal. Kasi mahirapan ng pasyente. Nagkamali siya kako, ako pa hindi naluyong niya. Imbis nakakagala siya, ano siya kung saan, wala na yun. Hindi na babalik yun. Sabi niya, matindi ka pala, Brad. Sabi ko, hindi naman. Kailan kako, hindi ako papayag na wala akong kinalaman sa ano, pati ako, sa salakayin niya. Gago ba siya? Hindi ako nakikialam sa kanya eh. Pinakialaman niya ako. Kaya ako, huwag ka na maglala, wala na yun. Yun, awan ng Diyos eh, bumilang na yung araw, linggo, buwan. Wala na. Hindi na binalikan yung sinasaniban na yun. Kaya nung nasa labas na kami, nakatambay kami ganyan. Pagdaan ng albularyo, sabi sa akin, pwede ka ba namin maimbitahan sa mga susunod na ano? Sabi ko, Brad, hindi ako dyan. Hindi ako para dyan. Sabi niya, sayang naman yung nalalaman mo kung hindi mo nagagamit na ganyan. Ako, may alam ako, pero hindi ko linya yan, yung ganyang gamot-gamutan. Hirap ka ako yan. Ako, kako yung sa akin, pang sarili lang. Kasi kako, pintura ko eh. Ginagamit ko lang yan doon sa mga dapat paggamitan. Pero sa mga nadidistinuhan namin kako, eh, nangyayari din yan na may namimirwisyo. Yun lang ako. Pero kako, i-importahan mo ako sa ganyan, kaya ka na kako, hindi ko linya yan. Oo, kaya hanggang ngayon mga idol, hindi ko talaga linya yung manggamot-gamot. Ano. Maliban na lang ha, yung biglaan gano'n na hinihingi ng pagkakataon. Oo, hindi na ako makakatanggi nun eh. Oo, kumbaga sa ano, biglaan na yun eh. Di ba? Ganun. Yan, naikukwento ko lang naman sa inyo mga idol dahil kasi napapanahon nga All Saints Day, Halloween. Oo, alam niyo mga idol, mahirap kalaban yung mga ganyang mga elemento. Sabi nung albularyo, engkanto raw eh. Wala akong pakialam kung sino siya, kung ano siya. Pati ako sasalakayin niya, kamali siya. Ganon. Kaya mga idol, ang advice ko lang sa ating mga kapwa may alam sa ganyan, kung inaakala nyo makakatulong kayo, at linyan nyo yan, tumulong kayo. O lalo yung mga idol natin dyan, na talagang mga albularyo, mga gagamot. Pero ako, hindi ko linya yan. Alam ko naman maraming kagaya ko na marunong at hindi rin nila linya yan. Pero siyempre, kahit hindi natin linya, pag hinihingi ng pagkakataon, wala tayong magagawa, kundi sumalang. Di ba tama?
Kaya nga dyan sa may amin, mga idol, hindi ko maniwala. Kahit marami nakakaalam na marunong ako eh. Hindi ako basta-basta, pag tinawag ako, parang ganun. Hindi basta-basta. Kasi, hindi ko nga linya eh. Mamaya, anong mangyari sa pasyente, kasalanan ko pa, di ba? Oh, mahirap yun. At saka yung mga ganyan, minsan, may mga masamang elemento na kapag pumasok sa isang tao, ang nakakatakot yan. Pag alis niya, tangayin yung espiritu ng taong pinasukan. Yun ang nakakatakot doon. Oo. Kaya hindi basta-basta yung ganyang paggagamot-gamot, lalo nakasanib, nakapasok. Mahirap yun pag hindi ka marunong magpalayas doon. Eh meron nga nangyari niya, ito ikukwento ko rin sa inyo, nung panahon nung nabubuhay pa yung bayaw ko ng manggagamot. Oo, merong sinaniban ng ganyan. Alam mo, nung pupuksain siya nung bayaw ko, alam mo sabi niya, sige, puksain mo ako nang idamay kong espiritu nito. Natigilan yung bayaw ko, bakit? Eh, merong ganun eh, idadamay yung sariling espiritu ng tao. Nabanggit ko na ngayon doon sa nakaraang kong video, di ba? Yung mga masamang pagkamatay. Yan. Ang normal na kamatayan ng tao, hindi ganyan, hindi spiritual. Kapag ang pagkamatay ng isang tao, spiritual, hindi yan normal. Oo. At hindi ang Ama o ang Diyos ang may kagustuhan yan. Hindi siya ang kumuha sa buhay nung namatay. Kasi lahat tayo pinahintulutan ng Diyos na subukin ng dyablo. Kaya mabigat lang, ang dyablo masuwayin. Sinabi niya yan sa panahon ni Job. Subukin mo ng aking lingkod na si Job, datapat huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Oh. Hindi niya kinuha ang buhay ni Job. Winarningan siya ng Diyos. Pero sa mga taong kagaya natin, pag pinahintulot na subukin ng Diyos, eh ang dyablo masuwayin. Alam ng dyablo pati kung lingkod ka ng Diyos o hindi. Oh. Pag nalaman ng dyablo hindi ka lingkod ng Diyos, at medyo may paniniwala ka sa kanya, kukunin niya ang buhay mo. Yun yun. Kaya yung sinasabi siguro ng iba na mga spiritong ligaw, kaluluwang ligaw, humihingi ng katarungan, eh yun yun. Yung mga namamatay sa masamang pagkamatay. Oo, pero pagdating ng takdang panahon, lahat yan, haharap yan sa hukuman ng ating Ama. Ultimo si Satanas, haharap yan. At lahat ng kapangyarihan, pagdating ng panahon na yun, mawawala na ang bisa. Ultimo si Satanas, wala na lahat ng kapangyarihan niya. Ngayon, habang hindi pa naman nag-uhukom, talagang si Satanas malaya. Oo, gagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. At siya talaga ang inihasik sa lupa para subukin din ang mga tao kung kanino talaga sasampalataya, kung sa Diyos o sa dyablo. Sabi nga ng nakalagay sa Biblia, nilagay ko sa gitna ninyo ang masama at mabuti. Kayo ang mamili. Pinapipili ng Diyos ang tao. Pero sabi ng Diyos, piliin nyo ang mabuti upang mabuhay kayo ng payapa. Pero anong nangyari? Kabaligtaran, ang mas hinahangad ng tao yung kasinungalingan at yung masama. Kaya yun naman, kapag pinahintulot sila sa ganung pagsubok, natatangay sila ng dyablo. Kasi pag mahina ang pananampalataya mo, sabi nga sa iyo, ang dyablo, kapag malakas ang pananampalataya mo sa ating Panginoon, at hindi ka niya kayang lilangin, lalayas yan. Bakit? Nangyari niya sa ating Panginoong Jesucristo. Dinaya niya eh. Ano sabi niya ng ating Panginoong Jesucristo? Nasusulat. Sasamba ka sa Panginoon ng Diyos. Diba? Kaya ultimo ang dyablo, sumasamba sa Diyos yan. So, alam niya kasi hanggat di pa naghuhukom, baka magkaroon pa siya ng pagkakataon, patawarin siya, pero hindi na. Ibinigay na siya dyan eh. Hinasik na siya sa lupa. Para siyang gagamitin upang subukin ng lahat ng tao. Di ba? Tama. Kaya ngayon nga, naglipanan na, nabanggit ko na sa nakaraang video ko, naglipanan na ngayon ng mga virtudes o yung mga may taglay o yung mga may sinasabing taglay sa katawan o ano pa mang virtud.
Lilipaanan na yan. Bakit? Malapit na lumitaw ang Antikristo. Diyan malalaman ng ating Panginoong Diyos kung sino ang Kanya at kung sino ang sa Diablo. Dahil ang Antikristo, magpapakita ng mga iba-ibang uri ng kababalaghan, ng mga kapangyarihan, na ikaw na mismong may taglay kapag naniwala ka sa Kanyang ipinakita at nadala Kanya, yon, kasama Kanya. Kaya nga mga idol, tayo naman pare-pareho namang may mga alam sa ganyang spiritual, gamitin natin ito sa mabuti. At suriin mong maigi yung taglay mo kung yan ba ay totoong sa Diyos o sa ilalim. Dalawang uri kasi ang taglay ng tao. Isang kaliwa, isang kanan. Ang kapangyarihan ng Diyos, kanan. Kapangyarihan ng Diablo, kaliwa. Suriin mo ang taglay mo, idol, kung kaliwa ba o kanan. Meron naman nagtataglay, kaliwa at kanan. Kagaya nung nakilala ko si Tandang Morales. Yun, inamin niya mismo ang taglay niya, kaliwa at kanan. Meron ganon. Yun ang mga matitinding bertudis. Kaliwa at kanan ang dala. Oo. Pero yun, pagdating ng panahon, mawawala lahat yun. Kaliwa man yan o kanan. Lahat tayo na kung ano man ang taglay natin pagdating ng ng panahon na maghuhukom na, walang bisa yan. Oo. Kung halimbawa, kasangkapanin ka ng ating Panginoong Diyos o ng Ama, sa panahon na lumitaw ang Antikristo, kasangkapanin ka para isa ka sa magiging kasangkapan naman niya, huwag mong tanggihan. Oo. Ako, kung ako kakasangkapanin ng Ama, huwag lang niya ako pabayaan. Hindi ko ipapatalo ang kanyang kapangyarihan. Di ba tama? Kaya ngayon pala, mga idol, suriin nyo lang inyong mga taglay kung yan ba ay galing sa Diyos o galing sa Diablo. Dahil ang Diablo may kapangyarihan din Lalo na ngayon, magbibigay nga sila ng mga tanda naglalabasan na ngayon ng mga may bertod. Hindi na rin pinagkakaila, nilalantad na kahit sa mga YouTube, sa mga ano. Pinapakita na nila na sila may taglay. Ngayon, ang tanong, anong uri kaya ang kanilang taglay? Sila nakakaalam nun. Kaya nga sabi ko, sa mga kapwa nating bertudis, may taglay, suriin nyo na, ngayon pa lang. Kasi baka pag lumitaw na ang Antikristo, matangay kayo. Sa halip na maging kalaban nyo siya, maging kapanalig nyo pa. Dahil doon sa mga kababalagang ipapakita niya. Diba? Pero pag tunay kang lingkod, at ang taglay mo galing sa kanya, mararamdaman mo naman yan, idol Mararamdaman mo yan kung ang kaharap mo, kaliwa o kanan. Diba? Ang kapangyarihan ng Diablo, nasa kaliwa yan. Kapangyarihan ng Diyos, kanan. Sabi nga niya, nilagay ko sa harapan nyo ang masama at mabuti, kayo ang mamili. Diba? So, kung tunay kang lingkod ng Diyos, pipiliin mo ang mabuti. Dahil sabi niya, piliin nyo ang mabuti. Nagbigay din siya ng pasubali, piliin nyo ang mabuti. Upang kayo'y mabuhay ng payapa. Ganon. Kaya lang talaga, tikas kasi sa mga tao yung matigas ang ulo o masuwayin. Sabi nga mga anak sa pagsuway. Kaya nga, mga idol, tayo naman magkakaiba nga lang tayo ng kaalaman o ng nalalaman, pero tiyakin natin sa ating sarili kung yung ating bang dinadala para sa taas. Kaya nga ako mga idol, yung mga napapanood ko ng mga kapwa nating bertudis, may mga taglay. May pinaniniwalaan ako sa kanila at meron ding hindi. Dahil hindi lahat na nagsasabi ng ganyan, totoo. Kaya nga sabi sa Biblia, suriin nyo kung ang kanilang ginagawa ay mabuti. Kasi maraming, sabi nga, lilitaw, mga bulaang pro-peta. Ito nga, naglilitawan na nga Hindi natin masasabi kung bulaan nga sila. Pero ang sabi, lilitaw ang maraming bulaang propeta.
na magsasabi at maghahayag ng kung ano-ano. Di ba? May mga napanood na akong ganyan, kung ano-ano hinihahayag. Meron pa nga, inaangkin na sila daw hindi ordinaryong tao. Kapag inangkin mong hindi ka ordinaryong tao at tinanghawakan mo yung taglay mo, inangkin mo, may peligro ka dyan, idol. Kasi, hindi naman binigay sa'yo yan para sarilinin mo eh. Yeah. Kaloob sa'yo yan. Sabi nga, pinagkaloob sa'yo walang bayad, pamahagi mong walang bayad. Kaya yung mga tunay na mga albularyo, yung tunay na manggagamot, hindi yan naniningil. Kung sa loob, bigyan, salamat. Kung hindi, wala lang. Pero yung mga tumatanggap, nagpipresyo, bagay, hindi mo rin sila masisisi dahil sa hirap ng panahon ngayon. Meron akong kakilalang ambularyo, pero ewan ko kung nasaan siya ngayon. Nung huli kami maghiwalay, magkita, papunta siyang Ormoc. Tacloban yata yun. Ayun mga idol, dati hindi nagpipresyo yun, kusang loob lang. Pero nung bandang huli, ang katuwiran niya sa hirap ng buhay, mamamasahe nga naman siya, pupunta sa ganun, pupunta sa ganun. Ay kung hindi nga naman siya maniningil, paano yun? Ang tunay na manggagamot, hindi umaalis sa kanyang pwesto. Ikaw ang pupuntahan, hindi yung ikaw ang pupunta ron. Huwag mong pupuntahan kung sino pa man nag-i-invite sa'yo. Siya ang pumunta sa'yo. Ngayon, importahin ka niya, isama ka niya, yun. Pero ikaw mismo, pupuntahan mo siya, tapos sisingilin mo, ipresyohan mo, hindi ganon. Ngayon, inimporta ka, pinuntahan ka sa bahay, isinama ka, para siya sa'yo. Parang ganun lang. Yung bayaw ko ganun eh. Pag inimporta siya, sabi niya, hindi ba pwedeng ikaw pumunta rito para dito na lang natin anuhin yung problema mo? Pag sinabi, may patitignan mo ako kasi doon, ganyan-ganon, etc. Kasi pilitan yung bayaw ko sumama. Pero, sasagutin mo lahat ng gastos niya. Ngayon, pag uwi nun, hindi naman maniningil sa'yo yun, bahala ka na. Kung yatin mo siya pabalik, nangyari na nga sa amin yan eh. Inimporta kami, pumunta kami dito sa kabila ng Ordaneta, yung village dyan, mayaman yung importa. Pero hindi yung mismong may-ari ng bahay yung nag-importa sa amin. Kundi yung anak lang. Ang mabigat pa eh, pagdating namin doon eh, yung mas maganda sa lubong sa amin, ang pangit eh. Alam mo, pagdating namin doon, yung tagal namin nagantay, dahil nasa taas, siyempre, mayora eh. Oo. Tayo kami, ang sa bumaba. Alam mo, pagbaba niya, ang tirada agad sa amin, sabi doon sa anak, saan mo na naman dupalop nakuha yan? Magkano na naman kaya ang kailangan yan? O, ganun. Yung pala kasi, yung una palang albularyo na nagpunta sa kanila na inimporta ng anak, pinakamababa, 20,000. Sipin mo yun, nakadalawang balik yun. Plus, umamot pa ng sasakyan. Yung lumang sasakyan, inalbor pa, inawitan. Wala naman nangyari doon sa ginawa nila. Hindi rin napalayas yung mga, kung anong mga namimirisyo doon sa loob ng bahay. Oo. Ngayon, kami inimporta, sumama naman kami. Pero hindi namin alam na ganun ang pangyayari. Kaya nung ganun lang salubong sa amin, hindi na kami nagtagal. Pinaghanda pa kami ng pagkain, hindi na kami kumain. O, nagdahilan na lang kami na meron pa kami mga ibang pupuntahan. Ganun. Kasi hindi namin masisisi yung tao dahil nga nangyari na eh. Pinirahan eh. Kaya advice ko lang doon sa mga kapwa nating mga marunong, huwag naman ganun na nadadamay tuloy yung matino eh. Oo. Tulad kami, nadamay kami doon sa sistema. Pero mo, ang pasok sa amin eh, sana naman daw kami dupalot na pulot. At magkano na naman daw kaya ang kailangan namin. Di ba, pangit, ang sakit pakinggan nun.
Kaya hindi na kami nagtagal. Malis kami agad. Sayang, yung bata pa naman sana na may diferensya. Yun sana talaga ang target doon. Kasi yun ang sinasalbahe. At yung batang yung kukunin ng mga elemento. May mga padaga-daga pa sila ng manok. Inikot yung buong lote. Wala rin nangyari. Eh sana kami, kung hindi lang nagkaganon na masama sa lubong sa amin, dapat pupuksain namin lahat yung nandun eh. Wala kaming ititira eh. Yung unang nagpunta rin, hindi yata marunong pumuksa. Puro alay-alay, alay-alay lang. Hindi nyo ba alam, pag kayo nag-alay sa ganyan, lalong natutuwa yan. Pinalalakas nyo lalo ang kanyang kapangyarihan. Yung bayaw ko, pag humiling ng alay, yung mga ganyang elemento, apoy ang hinaalay dyan. Oo, dalawang klase lang sinasabi ng bayaw ko. Lalayas kayo dito o pupuksain ko kayo. Oo. Mismo yung Diablo na naghahari sa lugar na yun, kinakausap niya. Panoorin mo yung mga aliporis mo. Kung ayaw mong madamay, pag pinuksaan niya lahat yung nandoon, tatanungin niya yung Diablo na naghahari doon. O, nakita mo nangyari sa mga aliporis mo? Huwag ka na maglalagay ulit dito. Ano, alam mo, sabi nga ng bayaw ko, ang Diablo daw, kapag nakitang marami ka ng pinuksa, nakitang kakayahan mo, saan man lugar na pinaghaharian niya, kapag nakitang nandoon ka, patatahimikin niya muna lahat yun at wala siyang pakikilusin doon. Kilala ka na niya eh. Pero kapag silang ayunan mo yung kagustuhan, hain-hain, handog-handog, wala, kakawanan ka. Gusto ka ng Diablo. Sabi niya, ito na naman si Hain. Oh. Sige. Guduhin niyo ng guduhin yung bahay para mahainan kami ng mahainan. Ay, yung bayaw ko, hindi. Tsaka yung bayaw ko, ibang klase yun. Ayaw niya nang pabalik-balik siya sa lugar. Pag tinira niya yung lugar na yan, ayaw niya niyang balikan yan. Ganun sana ang mangyayari doon sa pinuntahan namin, kaya lang pangit ang salubong. Oo. Kaya yun. Meron pa kaming isang pinuntahan. Gabi yun. Sinalbahe yung... May negosyo sila sa Amerika. Katunggali sa negosyo ang may gawa, pinatrabaho. Namatay yung tatay nung yung pinakamayor ng pamilya. Namatay. So ang humawak ng business yung anak. Dahil yun papalit eh. Wala pang isang buwan na mamatay yung tatay, yung anak, nagkasakit na naman din. The same, pareho. Ngayon, inimporta kami. Inimporta kami doon. Pinuntahan namin nung gabi. Inaapoy na ng lagnat yung tao. Galing Amerika, inuwi ng Pilipinas. Kasi may nakapagsabi na meron ding nakakaintindi doon na sabi, iuwi mo ng Pilipinas at ihanap mo ng magaling na albularyo. Doon namin na-discover nga yung tatay niya, kaya pala namatay, yun ang may Kasi meron kaming kasamang may third eye. Yan ang kagandahan pag may kasama kang third eye. Excuse me.